At kaugnay ng pagguho ng tulay sa Kalumpit, Bulacan, makakausap natin si Director Antonio Molano Jr. ng DPWH Region 3. Magandang tanghali po, Director. Si June Veneracion po at si Maris Umali po ito. Magandang umaga, June Veneracion at Maris. Unang-una po, pakipaliwanag po kung paano nangyari yung ganitong pagbagsak ng Kalumpit Bridge na indikasyon po ba ito na mahina yung tulay o substandard at saka ang pagkakaalam ko, talagang papalitan na po yung tulay na yan? Ganito po, yung pong bumagsak na tulay, yan po yung lumang tulay habang binabaklas nila. Actually, binabaklas na po yung lumang tulay kasi ginagawa na po yung panibago na concrete bridge. So, sa pagtatanggal po ng mga members, mga steel members, kasi yan po yung lumang tulay, ginajackhammer na nila yung deck ng lumang tulay kasi to give way para dun sa paglalagay ng panibagong foundation nung panibagong tulay. So nagbabaklas na sila ng yung old na steel bridge members. So pagtanggal nila ng mga members, biglang bumigay yung doon sa yung old na bridge. Okay. Yung old na bridge. So talagang tatanggalin na yon. Napadali lang yung pagbaklas. At itong pagbigay nitong old bridge na ito, wala namang epekto dun sa ginagawang bagong tulay? Ay wala. Talagang tatanggalin na yung old na bridge. Kumbaga sa binabaklas na nila, iniisa-isa nila, tinatanggal yung mga steel members, bigla nga lang bumigay. Kaya biglang napabilis yung pagbaklas nila. Wala pong siniserve na purpose yung lumang tulay na yon, hindi po nilalakaran ng mga tao yon? Wala. Kasi naggawa naman ng panibagong footbridge dun sa may tabi, dun sa may gilid. So talagang binabaklas na yon, tinatanggal na. So napabilis lang yung pagbabaklas nung old bridge. At hindi ba makaapekto tong sudden na pag-collapse niya dun sa target date na maialis talaga yung lumang tulay na yan, sir? Ay, hindi naman po. At biglang napabilis na yung pagbaklas. Dahil magla-launch na ng girder dun sa bagong pier and abutment nung bagong tulay. Kasi dun din sa lugar nung existing na tulay, dun din ilalagay yung yung bagong tulay na ginagawa. So magla-launch na sila ng girder, so kailangan baklasin na yung old na steel bridge at saka yung deck ng old bridge. So talagang binabaklas na nila, napabilis lang. Wala po bang pinopost na panganib itong bumigay na lumang tulay? Linawin po natin, lumang tulay, pinapalitang tulay. Wala po bang pinopost sa danger ito? At lalo pang ilog po yan, ilog po yung dinadaluyan na yan. Tama po. Wala naman po pinopost na danger kasi hindi po ginagamit ng mga tao yon na dinadaanan. Yun lamang pong mga workers. So yun lamang po ang may dun sa pagbabaklas nila. Kasi nga katulad noon sa pagtatanggal nila ng mga steel members, so biglang hihina yung isang side kasi binabaklas na nila . So tinitibag kumbaga sa tinitibag na nila yung old para matanggal. So ang danger lang doon, yung ingat lang doon sa mga nagbabaklas. Okay. Malinaw na po tayo doon sa lumang tulay. Dumako po tayo doon sa bagong ginagawang tulay. On target po ba tayo doon, engineer? Sir? Nahihirapan po yata tayong ma-establish yung connection kay Director Antonio Molano. Hanggang bago July siguro matatanggal na nila lahat kasi dapat ma-launch na yung bagong girder. May-launch na yung bagong girder doon sa bagong tulay. Doon sa na medyo nawala po kasi yung mahalaga siguro yung bahagi ng inyong statement, sir, no? On target po ba tayo doon sa bagong tulay? Pakiulit po, ano po yun? On target po ba tayo doon sa completion ng bagong tulay? Yung bagong tulay po, medyo na-delay po tayo doon kasi nga yung lumang tulay,
yung palahong lugar na pinag-ano ng tulay, meron pa hong 2 tulay na nasa ilalim. So ang nangyari yun hong nung nagbo-bore piling na tinatamaan, may mga obstruction dun sa ilalim ng tulay. So nag-revise po tayo ng design, iniluwang yung paglalagyan ng pier para hindi natamaan yung mga old bridges. May 2 old bridges, 6 meters at saka 37 meters below the riverbed. Yung po yung tinatamaan, kaya natagalan po yung huhukay natin yung paglalagay ng board piles kung po sa ating bagong tulay na ginagawa. So, pero tinatarget po natin na siguro by the end of August, matapos na po yung bagong tulay. Ang sinasabi naman po ng engineer po ng Kalumpit ay September pa raw matatapos. Alin po ba talaga? Ay sinasabi niyo po yung August, siya naman sinasabi September. Ang sinasabi po namin by the end of August. So mga about September na po matatapos yan. Medyo ano pong inyong inyong mensahe sa publiko, lalo na po sa mga dumadaan diyan? Ang paniwala ko po kasi talagang malaking iniikot, binabiyahe ng mga tao diyan dahil po diyan sa ginagawang tulay na yan at dahil po sa delay na nangyayari, sir. Ang mensahe ko po doon sa mga tao ng Kalumpit at saka dyan sa may Apalit, konting pasensya po at ginagawa po natin lahat ng ating makakaya para mapamadali po yung pagtapos ng construction ng tulay. At niluwangan po natin yung footbridge na dinadaanan para yung pong mga motorsiklo ay maakay na madala doon sa kabila. Kasi dati po, sinasakay pa po sa bangka para maitawid doon sa kabilang side ng ilog. So ngayon, niluluwangan po yung footbridge na ginagawa para maibitbit po nila yung kanilang mga motorsiklo doon sa kabilang side. So, kunti na lang pong panahon na medyo habahan po nila yung kanilang pasensya para po matapos po natin ng mabilis yung Kalumpit Bridge. Okay, maraming salamat po sa inyo, Director Antonio Molano Jr. ng DPWH Region 3.